rapid demographic transition, which also have long-term consequences for health. And then, in particular, the rapid demographic and epidemiological transition of the 20th century largely explain the growth of the older adult population in the developing world. So, Paloni has in 2013 said that the statement is occurring within the context of historical rapid demographic and epidemiological transition. So, the keyword here is demographic and epidemiological transition. In the context of historical siya. So, in the early stages ago, epidemiological and demographic are two different things. So, mag-turning kita sa katong epidemiological transition sa early stage because the context is historical. So, ano sa good, sa mga panahon sa good, ang mortality rate sa una is are high and fluctuating. Unang mortality rate is mga number sa mga patay. Mortality rate, ang pabalik ka rin is fertility rate. So, ang unang fertility rate rather. So, naku ang chance na mortality rate sa una, nakatara niya po ang high fluctuating. Why? Because of communicable diseases o mga infectious mga diseases na nag-exist sa una pa ng mga panahon. Tapos wala di-expect sa una, dali ka po ang age na ng isang katao, nasa 57, muragin na, mapagay na taabot na, for example, 60 plus, sa una, di ba na yung mga existing na mga mga epidemic, diba? So, moto na ka na, after that, parang transition na doon, goes further, nagkabukod, ano yung shift na itabo from communicable diseases to non-communicable diseases. Moto na nila expectancy. For example, mas taas na ang rate na mga old na mga people, nagtaas siya ay na may shift from communicable to non-communicable. Hindi na siya makatakod. No? So, moto na taas ang iya ka. Wala ko ito niya sa discussion. Ano nag-i-explain ng epidemiological transition. So, ito na yung transition na shift from communicable to non-communicable. Pag mula po kita sa kanang demographic na transition sa road, kung pasabot ani, from high fertility rate, o katong from high fertility rate o high mortality rate taas to low ang mortality rate o low sa fertility rate. Meaning, gamay ang ilang rate sa kanang panganak, gamay sa panganak, batay, o mga diba. So, nalagay changes sa age structure, urbanization, nalagay, dapat may mga changes sa population, di ba? Especially sa China. Diba, nanay na one child policy. Tungkol sa kadagan na mga change na mga population. So, tungkol ani epidemiological mga transitions, demographic transitions, na displacement na may tapo. Tingnan naman, tungkol na mga problema sa kanang kita kung magamit po tayo, hindi na katong kalaysa nito about sa displacement sa katong sa war, sa gira, dagan pa. Isa po di siya. So, tungkol na, isa po na parang sa demographic condition may mga problema sa country, mutong nag-displace. Nganong naaman siya long-term consequences for health. One of the example is ang COVID-19 pandemic. Diba? Tungkol sa displacement, tungkol sa ilang pag-travel, mula na displacement ano ba ito? A person move from one place to another. Tungkol na sa ilikabo, diba na spread ng infectious diseases. Or katong pandemic na, itong COVID-19, di ba, tungkol sa displacement, naman na siya long-term consequence. So, unsa may consequence ako? Daghay na nga patay, tungkol sa displacement. Nasabtan mo lang. Nasabtan ang buwan epidemiological, ang demographic. Di ba, tungkol sa mga problema sa country, ma-displace mo na. Muna, for example, sa una, kasi napapamigyan na din itong Holocaust. Holocaust. Hindi pagpatay Hitler na matuman. Ito, Juan, isulot niya sa gas chamber. Yes, dagay, ipagpatay mga Christians, dagay mga refugees. Dagay mga refugees na ito, kung isang Philippines na gabi ka war sa mga tao. Matutuwa na search ulit sa YouTube. Itong sa naitagos ng Holocaust, itong gabi ka war mga Filipinos at mga German na mga victims, mga refugees. Documentary ana. So isa po na siya na displacement tungkol na itong war. Itong war. So, ang ako nga is about sa
encounter consequences na one of the example in the COVID-19. Saktan mo lang. Creating questions, clarifications, mga kasakit. Wala naman to that